Ito, tama-tama pinag-usapan po natin ng Barangay Sangguniang Kabataan Elections. Pero bukod po dyan, nagsasagawa ho ngayon ng registration ng Commission on Elections o COMELEC, lalo na ho dun sa mga bagong mga botante, yung papasok na ho sa edad para po bumoto sa national at maging sa local election. Nasa ating pong linya, COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Chairman Garcia, sir, good morning po. Kumusta na po kayo? Si Orly Trinidad po ito. Good morning, sir. Ako, magandang umaga po, Sir Orly, sa ating mga kababayan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po ang mga unang araw ng voters registration? Marami-rami ho ba? At ito ho ba'y umakma sa inyong expectation na mukhang mas maraming mga bagong botante ngayong pong taong ito, Chairman? Sir Orly, bagamat ito'y 10 araw lamang, talagang minarapat natin na magkaroon ng registration sapagkat kung hindi tayo magpaparehistro, Sir Orly, baka walang makaboto na 15 to 17 years old na mga kababayan natin. Talaga pong overwhelming, nakakatuwa. Nung unang araw pa lamang ng registration natin, dinadagsa yung aming mga registration site, kahit po doon sa mga probinsya, kahit po yung mga registration anywhere, anytime program natin, ay sadya po madaming nagpaparehistro. Tama po kayo, yung mga kabataan na 15 to 17, first time voters, sinasamahan ng mga lolo't lola, pati po nanay at tatay. At kahit nga po dito ngayon, nandito tayo sa LRT, sa may bandang rekto, ay madami na pong tao ang magpaparehistro. So ganyan po ang nakakatuwa, kahit pa maaaring hindi matuloy ang halalan sa December 1. Itong mga ito, kahit naman nasa lugar sila na hindi sila doon boboto, pwedeng magparehistro. Ano po? Yes po, Sir Orly, basta po nasa Registration Anywhere program kayo, dito po sa Metro Manila, katulad sa mga piling LRT stations, sa ating pong PITX, sa airport terminal po natin, at sa mga ilang piling ospital, katulad na rin po sa mga lugar kung nasan yung ating mga call centers, meron din po tayo mga registration areas dyan na kahit panggabi, pwede magparehistro yung mga kababayan natin. Okay, 15 to 17, para yan sa Sangguniang Kabataan Election. Ngayon ba, may projection, mapaproject ba natin, Chairman? May posibilidad ba na maaaring malampasan pa yung ilan yung unang projection nyo? 2 million, 5 million ba yun, new voters, Chairman? Sana po, Sir Orly, para dito sa 10 araw na ito, mga 1 million lang muna. 1 million. Kalahating milyon dyan ay mga kabataan at ang kalahating milyon naman ay yung mga regular na mga botante, yung mga nagpapa-reactivate ng kanilang registration o kung hindi naman yung mga bagong botante hindi pa talaga nakakapagparehistro kahit kailan. So sana man lang 1 milyon. Pero Sir Orly, ganito po ha, para sa mga kababayan natin nakikinig. Kapag po hindi natuloy ang halalan sa December 1, muli po nating bubuksan muli ang registration sa October, mga ikatlong linggo na Oktubre na ito, at pagkatapos ito ay tatagal hanggang Hulyo ng susunod na taon. Mahaba-haba yan. Kung sakasakaling hindi matutuloy. Kung matuloy, kailan po ang another registration na date o schedule? Kung sakali po matuloy ang eleksyon, Sir Orly, sa December 1, ang registration po ay maaari mangyari sa Enero naman ng 2026 para lang po preparasyon naman yon sa 2028 national and local elections. Total, binanggit nyo na yan. Alam kong inyo na rin na ipaliwanag kung ang desisyon man sa darating na, kasi may hanggang August 12 to decide doon sa panukalang pagpapaliban ng Barangay Sangguniang Kabataan Elections, whether or not yan man ay itutuloy o hindi o ibibito ng Pangulo. Binabanggit ninyo kaya maghanda kung sakasakali man na may mga ilang buwan bago ang eleksyon, Chairman? Yes po, Sir Orly, hindi po tayo tumitigil sa ating paghahanda. Although maliwanag na po sa Agosto 12, alas 2 ng hapon, ito po'y pipirmahan ng ating Pangulo sa Palasyo ng Malacanang sa isang seremonya. Yan po yung magpapaliban ng halalan mula December 1 papuntang November ng 2026 at mag-i-extend din ang termino ng ating mga nakaupong opisyal ng barangay, yung mga mananalo at SK ng 4 na taon. At yung mga barangay subject sa isang re-election lang. Kaya technically kung sakasakali ay 8 taon lang sila pwede makapanungkulan. So yan po ay ina-expect natin na magiging batas na. Pero siyempre, Sir Orly, hanggat hindi ganun kasigurado yung lahat-lahat ng bagay dahil pwede pang may pumunta sa Korte Suprema at may mag-question sa legalidad nitong naturang magiging batas na ito,
hindi po titigil ang COMELEC sa paghahanda natin. Yung nga po ang inaantabayanan lalo na doon sa mga kung reaksyon lang ang ating pagbabasihan dito, Chairman, bagamat hindi naman ito siguro aabot ng 2 milyon itong binabasa kong ito. Mas marami talaga gustong ituloy dahil parang napaglalaroan na lang ang Barangay Sangguniang Kabataan Election kung ang halimbawa halalan matatapos o ay gagawin, halimbawa halalan for Barangay Sangguniang Kabataan Election ay gagawin right after a national election, lagi na lang andudun yung pangamba na ito ipopostpone. Parang naipapangako ito para lamang may manalong mga kandidato. Parang napaka-unfair lalo na doon sa mga hindi naman siguro talaga nakapaglilingkod ng maayos sa mga barangay, Chairman. Yan po talaga ang nakikita rin natin sentimiento. Basta po, Sir Oli, maliwanag na maliwanag ang COMELEC ay tagapagpatupad lamang ng batas. Tayo po, Sir Oli, ay walang diskresyon sa mga bagay na yan. At syempre, kung ano sabihin ng lehislatibo at ehekutibo, ay susunod lamang ang inyong Commission on Elections. Again, sa kasalukuyan, as of this time, ang batas natin, ang halalan ay sa December 1. At yan ay pwede lamang magbago kung may bagong batas na papasok at sasabihin na hindi December 1 ang ating halalan. Kung sakasakali man, ngayong taon man, o next year man, ang halalan naman mano-mano, no, Chairman? Barangay at saka SK. Yes po, Sir Oli, mano-mano po. Opo, mano-mano po ito. Isipin niyo po, Sir Oli, kung ang abutin tayo ng mga 70 million na mga botante, yung ating mga ordinary voters, at merong kahalimbawang 25 million na mga botanteng Sangguniang Kabataan, abutin ka rin ng mga 95 million na botanteng boboto sa darating na halalan. Well, at least itong mga nakalipas na halalan, makikita natin na nagpa-participate na marami, lalo na yung mga kabataan sa Sangguniang Kabataan na election. Chairman, ano po? Ay nakita niyo po nitong Mayo 12 lamang, kabataan ang nagdala ng ating halalan. At ito po nakikita namin sa registration, talaga namang sinananay at tatay sinasamahan yung ating mga 15 to 17 years old. Kasi alam nila ang kahalagahan ng kanilang mga anak at apo ay makakaboto sa darating na Sangguniang Kabataan elections. Alright. Anyway, again, hanggang August 10, ang ginagawa niyo po ngayong registration. So far naman, halos mula nung simulan noong nakaraang Biyernes. Sabado ba o Friday sinimulan ito, Chairman? Opo, Friday po. At Friday. Ito po ay talagang... Talagang tuloy-tuloy. Wala, lagi punong-puno ang mga COMELEC offices po, Chairman. Yes po, Sir Oli, kahit sa mga mall natin, na registration ay punong-puno at nagpapasalamat tayo sa mga kababayan natin. Doon po sa mga hindi pa nakakapagparehistro, yung mga nakikinig at nakatutok sa programa niyo po, Sir Oli, dapat po dumako na tayo sa ating mga registration sites hanggang adjust lang po muna ito ng buwan ng Agosto. Alright, Chairman, maraming salamat po sa inyo. Good luck po sa ulitin, Chairman Garcia. Thank you po sa inyo, sir. Salamat po, Sir Oli. Mabuhay po. Salamat po. Si COMELEC Chairman George Erwin Garcia, mga kapuso, inyo pong napakinggan. Hilingan, walang pinoprotekta.